Okay guys, so this is the Honda 4-stroke grass cutter. Okay, na-set up na natin, napagana na natin. Pero meron tayong pagkakamali. Kasi ang sabi sa atin, dapat lagyan daw ng gear oil yung bandang makina. Pero napansin ko parang napakaingay ng andar ng makina. Ang pagkakaalam ko kasi nasa mataas yung yung viscosity ng gear oil. And as I checked, ang sabi ng Honda, it's about 10W30 ang gamitin pagdating sa engine oil. Okay, so wag gear oil lang ilagay nyo. So i-drain natin yung gear oil na nakalagay ngayon, then we will try to replace the engine oil. Since wala tayong makita na 10W30, ito na lang 10W14 ginawa natin. Mukhang pwede naman siguro gamitin to sa grass cutter. Tapos bago nyo gamitin o paandarin, make sure nyo na malinis yung tube. Kasi nung tinaktak natin, merong mga shavings ng aluminum sa loob. Makakasira yun doon sa rod na nasa pinakagitna. Tapos yung pinakadulo, lalagyan natin to ng grasa. Kasi parang feeling ko hindi masyadong maayos yung ikot ng bearing, no? Parang maskip. So lalagyan natin to ng grasa. Gagrasahan din natin yung mismong rod sa gitna hanggang doon sa pinakadulo. Okay? So ang gagamitin natin, nahanap ko lang is itong Chingling high temp gear multipurpose grease. Ito na rin gagawin natin, color blue siya. Pinuksan ko na. Ayan, as you can see, color blue Chingling. Ayan ang gagamitin natin. Lalagyan natin lahat, hanggang doon sa pinakadulo para yung mga bearing niya makaikot ng maayos. Although ang sabi naman din nung nagtitinda nito, meron na daw yung oil. Pero sa atin, mas maganda lagyan natin grasa. Just to make sure na it will help yung pag-ikot ng mga bearing. Especially yung pinaka-front part. Kasi pag may ganito, papoprotektahan din yung bearing tsaka ibang parts ng head. Lalo kung nababasa palagi pag nag-grass cutter kayo. Okay? So, i-disassemble lang natin to, mabilisan lang naman. Tapos lalagyan lang natin ng grasa. Okay, so ito yung lalagyan natin ng grasa. Pag tinignan nyo to, ayun parang dry na dry. So lalagyan lang natin yan. Tatanggalin natin yung pinaka-screw na to, tsaka natin i-inject yung langis. Langis tuloy. Yung grasa. Ayan. Ayan, kitang-kita naman sa loob. Meron. So, dadagdagan lang natin yung grasa para talagang madulas. So, gamit lang kayo injection. Tapos, just press it here para pumasok yung grasa sa loob. Okay. Very easy. So, bumulwak yung grasa from that part. Palabas dito. Okay, so yan. Bumulwak na sa labas. Kung kaya nyo abutin pati yung bearing, lagyan nyo din para talagang madulas. So next natin lalagyan itong mga rod, kasi hindi mo pwedeng dry na dry yan, magkikis-kisan yan sa loob itong aluminum. So babalutan lang din natin yan ng grasa. Parang ganyan, sagad nyo lang hanggang dulo, kabilaan hanggang umabot. Pati itong rod na to, lagyan nyo din. Kasi merong bearing dyan sa pinakadulo, dito. Merong bearing dyan. Importanteng malagyan nyo ng grasa. Okay, so yan, nalagyan natin ng grasa. Malapit sa mismo, yan. Pati ngayon itong rod, nilagyan na rin natin. Meron na yan. Hanggang dun sa dulo. Okay, so pagkaganahin natin, painitin na sandali. Tignan natin kung anong magiging tunog. Kasi masyadong maingay itong 4-stroke. Noong isang araw, kasi nilagay nga natin is gear oil. We'll see kung medyo hihina na yung tunog niya. Hindi na ganun kaingay. Mahina na nga yung tunog. Alright. So, kung gagamit kayo ng gear oil, kung gagamit ng gear oil sa engine ng Honda 4-stroke, yan, mahina na yung tunog. Okay.
revolution natin. Ayun. Parang motor lang ang tunog. Alright. Ayun. So, ganun lang gagawin nyo sa inyong Honda 4-stroke. Okay, so okay, gagamit ang gear oil ha. Engine oil. Yung medyo mababa, 10W30 or 10W40. Para at least hindi ganun kaingay pag tumutunog siya. Okay, so yun lang. Stop tayo sa video. See you in the next one. Bye bye.